Mga kapuso, pinagbabawal na po ng Department of Education yung tinatawag na mga junk foods at mga soft drinks sa lahat ng mga school canteen. Isinusulong din ng DepEd ang pagbebenta ng mga masustansyang pagkain na makatutulong para mas maging aktibo ang mga estudyante sa kanilang mga klase. Nakatutok si Sherian Torres. Alas 2 ng hapon ang palitan ng grade 1 and 2 pupils sa Payatas B Elementary School sa Quezon City. Isa sa pinakamaraming estudyante sa Metro Manila ngayong school year sa bilang na 4,600. Bukod sa aralin ng mga bata, tinututukan na rin daw ngayon ng eskwelahan ang pagkain ng mga estudyante alinsunod sa utos ng DepEd. Iniiwasan niya po yung mga pagkain na hindi masustansya, hindi nutritious, katulad niya yung mga junk foods po. Bawal po talaga. Wala po kami soft drinks dito. Yung second week of June, di ba meron kaming homeroom PTA. Yan, isa sa mga agenda namin yan, yung mga dapat ipabaon sa mga bata po. Kaya puro masustansyang pagkain lang ang makikitang ibinebenta sa kantin ng eskwelahan. Ang mga magulang ng grade 1 pupils, tila alam na rin ang makakabuti sa mga anak. Sino pumipili ng baon? Si Mama. Kasi masarap. Masarap? Ano ba lasa? Chocolate. Anong gusto mong pabaon dapat na padala ni Mama? Pagkain. Tingin mo payag si Mama? Opo. Bakit? Kapag pa siya kung papa. Nakadawa pa alis. Dito sa feeding room ng eskwelahan na to, makikita yung iba't ibang poster na nagbibigay na impormasyon kung anong klaseng nutrisyon ang pwedeng makuha na isang bata sa mga simpleng pagkain kagaya ng gulay. At sa unang quarter pa ng taong ito, ang eskwelahan na ito magsasagawa ng feeding program kung saan pipili sila ng 200 students na ituturing nila na pinaka-undernourished. Pakakainin nila ito araw-araw na masusustansyang pagkain para maitaas ang level ng kanilang kalusugan. Nakakaengganyo raw sa mga bata kapag nakakabasa ng tungkol sa mga dapat nilang kainin gaya ng gulay. Isang non-governmental organization daw ang tutulong sa feeding program ng paaralan. Bilang tulong sa kanilang mga estudyante na karamihan ay mahihirap at kulang sa sustansya sa katawan. Para lumusog, kasi pag lusog ang bata, lulusog rin ang isipan. Ngayong pasukan, paalala ni Basilio sa mga magulang, hanggang maaari sana, kanin at gulay ang palaging ipabaon sa mga anak. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras.